Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso't isipan. Sinasabi nila na ang pamilya ay isang pundasyon, ang matibay na batong kinatatayuan ng ating pagkatao. Pero paano kung ang pundasyong inaasahan mo ay unti-unti nang gumuho at sa gitna ng mga bitak at lamat, isang pagmamahal na hindi mo inaasahan ang siyang magiging tanging liwanag na gagabay sa'yo sa dilim. Halina't pakinggan natin ang kwento ng Ang Laman ng Lunchbox. May kakaiba sa umagang yon sa paaralan ng mga bituin. Para kay Liwayway Salcedo, isang guro na halos kabisado na ang bawat galaw at kislap sa mata ng kanyang mga estudyante. Ang kaibahang yon ay nakasentro sa isang bata, si Tala Rosario. Si Tala ang pinakamaliit sa klase, isang batang may mga matang sinlalim ng gabi, ngunit kadalas ay puno ng ningning. Ngunit sa umagang yon, ang ningning ay napalitan ng pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang bakas ng gabing walang sapat na tulog. At higit sa lahat, may dala itong isang malaki at lumang-lumang lunchbox na yari sa lata. Halatang napakabigat niyon para sa kanyang munting pangangatawan. Habang isa-isang naglalapag ng kanilang mga gamit ang mga bata, napansin ni Liwayway ang hirap na paglalakad ni Tala. Ang bawat hakbang ay tila isang pasanin. Hawak nito ang lunchbox sa dalawang kamay, nakayakap na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tala anak, ayos ka lang ba? Malambing na tanong ni Liwayway. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Mukhang pagod na pagod ka at ang bigat naman yata ng dala mo. Umiling lang si Tala, ang mga matay nakaiwas. Hindi po, Teacher Liway, okay lang po ako. Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. May kung anong kumikirot sa puso ni Liwayway sa tuwing nakikita niyang ganito si Tala. Nitong mga nakaraang linggo, palagi na itong tila balisa. Ngunit ngayon, iba ang bigat na dala ng kanyang mga mata. Isang bigat na hindi nararapat para sa isang 5 taong gulang. Sinubukan niyang hawakan ang lunchbox. Gusto mo tulungan na kitang ilagay yan sa lalagyanan mo? Huwag po! Mabilis na sagot ni Tala. Hinigpitan pa ang hawak sa lumang lunchbox. Kaya ko po, teacher. Ang lunchbox ay halatang hindi kanya. Kupas na ang kulay rosas na pintura, may mga gasgas at yupi sa bawat sulok, at may nakadikit pang sticker ng isang cartoon character na laos na. Ano kaya ang laman yon? Isang linggong baon? Mga libro? Masyadong mabigat para sa pagkain lamang. Nagpatuloy ang klase, oras ng pagkanta. Habang ang lahat ng bata ay masayang pumapalakpak, si Tala ay nakaupo lamang. Ang lunchbox ay maingat na nakalagay sa sahig sa pagitan ng kanyang mga paa. Ang mga mata niya ay laging sumusuulyap doon, tinitiyak na walang sino mang lalapit. Hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Sa kanilang paghahanda para sa oras ng pagguhit, isang bata ang aksidenteng natakid at bumangga kay Tala. Sa pagkabigla, nabitawan ng bata ang kanyang hawak. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid-aralan nang bumagsak ang lunchbox sa sementadong sahig. Natahimik ang lahat. Ang mga bata ay napatigil sa kanilang ginagawa. Tumalsik ang takip ng lunchbox, ngunit hindi tunog ng natapong pagkain o nabasag na baso ang sumunod. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tunog ang pumunit sa hangin. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa loob ng isang classroom ng kindergarten. Isang mahina, nanginginig, at gutom na pag-iyak ng isang sanggol. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa bukas na lunchbox. Nakabalot sa isang lampin na halatang luma na at napapaligiran ng ilang piraso ng damit. Naroon ang isang napakaliit na sanggol.
Ang mukha nito ay namumula sa pag-iyak. Ang mga munting kamay ay nakakuyom. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang ingay ng mga bata na nagsisimulang magbulungan ay tila ugong na lamang sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang sanggol sa loob ng lata at si Tala na nakatayo sa gilid, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa nakaluhod na siya sa harap ng lunchbox, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Buong ingat na para bang humahawak ng isang bagay na babasagin, binuhat niya ang sanggol. Napakaliit nito, napakagaan. Naamoy niya ang amoy ng gatas at pulbos. Sa kanyang mga bisig, unti-unting tumahan sa pag-iyak ang munting anghel. Tila nahanap ang init na kanina pa nito hinahanap. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Tala. Ang mga matang yon ay puno ng takot. Isang takot na napakalalim. Isang takot na hindi para sa sarili, kundi para sa munting nilalang na hawak niya ngayon. Tala, anak? Halos paos na sabi ni Liwayway. Hindi malaman ang tamang salitang sasabihin. Sino siya? Ang mga labi ni Tala ay nanginig. Kakapatid ko po siya, teacher. Humihikbing sagot ng bata. Si Sinag po. Sinag. Isang pangalan na nangangahulugang sinag ng araw. Ngunit narito, nakakubli sa dilim ng isang metal na kahon. Ang kabalintunaan ay tila isang sampal sa mukha ni Liwayway. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng classroom. Ang principal ng paaralan, si Gengedeg de Leon, ay pumasok dahil sa ingay. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena. Si Liwayway na nakaluhod sa sahig, may kargang sanggol, at si Tala na umiiyak ng walang tunog. Ang mga mata ng principal ay lumipat mula sa sanggol patungo sa bukas na lunchbox at pabalik kay Liwayway. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang katotohanan, gaano man ito kahirap paniwalaan, ay naroon mismo sa kanilang harapan. Lumapit si Geng de Leon. Ang mukha'y puno ng pag-aalala, ngunit may halong pagkaalarma. Hinawakan niya ang balikat ni Liwayway. Liwayway, anong nangyayari dito? Tumingin si Liwayway sa kanyang superior. Ang mga matay nagsusumamo. Humihingi ng tulong na hindi niya kayang bigkasin. Hindi ko po alam ma'am. Siya po si Sinag, kapatid ni Tala. Tumingin si Geng de Leon kay Tala. At pagkatapos ay sasanggol na payapa nang natutulog sa mga bisig ni Liwayway. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mukha ay bumakas ng bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad nang bumaling siya kay Liwayway. Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating tawagan ang DSWD. Ang tahanan para kay Tala ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At ang pakiramdam sa maliit na bahay na tinitirhan nila ay laging malungkot at malamig. Kahit nasa gitna ng matinding sikat ng araw. Gabi pa lang bago niya dinala si Sinag sa eskwelahan, ganito na ang pakiramdam. Ang tanging ilaw sa kanilang sala ay ang aninag ng buwan na tumatagos sa manipis na kurtina. Ang amoy sa paligid ay pinaghalong alikabok, lumang damit, at ang matamis ngunit malagkit na amoy ng gatas ni Sinag. Umiyak si Sinag. Gutom na naman ang kapatid niya. Mula sa kanyang pwesto sa isang lumang banig sa sahig, bumangon si Tala. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Tulad ng isang matanda, hindi tulad ng isang 5 taong gulang na dapat ay mahimbing na natutulog. Sa isang sulok ng kwarto, nakaupo ang kanyang mama Dalisay. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana sa isang lugar na hindi nakikita ni Tala. Hindi ito gumagalaw. Minsan, kinakausap ni Tala ang mama niya. Pero ang mga salita ay tumatagos lang na parang hangin. Si mama ay isang magandang manyika na nakalimutang lagyan ng baterya. Shhh, bunso! Bulong ni Tala
habang maingat niyang kinukuha si Sinag mula sa duyan na gawa sa kumot. Gising si Mama, baka magalit. Ngunit alam niyang hindi magagalit ang kanyang mama dahil hindi na ito nagagalit. Hindi na rin ito natutuwa. Hindi na ito nagsasalita. Palagi na lang itong nakatingin sa malayo. Dinala niya si Sinag sa kusina at, sa dilim, kinapa ang bote ng gatas. Mahirap magtimpla ng gatas nang hindi natatapon kapag ganito kaliit ang iyong mga kamay. Ngunit sanay na si Tala. Siya ang gumagawa nito tuwing madaling araw. Kapag ang yak ni Sinag ay hindi na kayang patahanin ng duyan. Habang pinapadede niya ang kapatid, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Isa sa mga huling pagkakataon na nagsalita ang kanyang mama. Ilang araw pa lang noon mula nang umuwi sila galing ospital kasama si Sinag. Nakahiga si Dalisay sa kama, yakap-yakap ang sanggol at umiiyak ng walang tunog. Lumapit si Tala. Dala ang kanyang paboritong manyika, ngunit hinawakan ng mama niya ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Tala anak, makinig ka. Nanginginig ang boses ni Dalisay. May mga taong masama. Pag nakita nila si Bunso, kukunin nila siya. Itatago mo si Bunso, ha? Pangako mo sa akin, itatago mo siya palagi. Hindi naiintindihan ni Tala kung sino ang mga taong masama, pero ang takot sa mga mata ng kanyang ina ay sapat na. Tumango siya. Opo, Mama. Pangako po. Iyon ang pangakong binitawan niya. Isang pangakong napakabigat para sa kanyang mga munting balikat. Dalisay, Apo? Gising ka pa? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Lola Luningning niya, nakatayo sa may pintuan ng kusina, ang buhok ay magulo at ang mga matay inaantok. Lola, si Tala po ito. Mahinang sagot niya. Ngumiti ang matanda. Isang matamis, ngunit nalilitong ngiti. Ay, ikaw pala, Dalisay. Akala ko kung sino na. Meron akong candy para sa'yo. May kinuha si Lola Luningning mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang luma at malagkit na candy. Inilagay niya ito sa palad ni Tala. Itago mo yan bago pa makita ng tatay mo. Hindi na tinama ni Tala ang kanyang lola. Minsan, siya si Dalisay. Minsan, isa siyang estranghero. Ang memorya ni Lola Luningning ay parang isang lumang radyo na paiba-iba ng istasyon. Bumalik sila sa sala. Ibinalik ni Tala si Sinag sa duyan. Si Mama Dalisay ay nasa parehong pwesto pa rin. Si Lola Luningning ay umupo sa sahig at nagsimulang kumanta ng isang lumang oyayi. Ang tahanan nila ay isang bahay na gawa sa papel. Puno ng mga taong mahal niya. Ngunit ang bawat isa ay marupok. Anumang oras ay maaring gumuho. At si Tala, sa kanyang murang edad, ang nagsisilbing pandikit para manatili itong buo. Biglang isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Tok! 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 Ang tunog ay dayuhan at mapanganib. Nagkatinginan sila ni Lola Luningning. Si Mama Dalisay ay hindi man lang kumurap. Nagtago si Tala sa likod ng upuan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Muling may kumatok. Mas malakas ngayon. DS, Bayudi po. May kasama po kaming teacher mula sa paaralan ng mga bituin. Narinig ni Tala ang boses ni Teacher Liwayway at sandali siyang gumaan ng loob. Pero kasama nito ang mga salitang kinatatakutan niya. DSWD. Ang mga masasamang tao na sinasabi ni Mama. Sila na ang kukuha kay Sinag. Dahan-dahang binuksan ni Lola Luningning ang pinto. Pumasok si Teacher Liwayway. Ang mukha'y puno ng pag-aalala. Sa likod nito ay isang babaeng hindi pamilyar. May dalang folder at may malungkot na mga mata. Ito si Miss Reyes. Ang mga mata ni Miss Reyes ay mabilis na sinuri ang kabuuan ng bahay. Ang mga nagkalat na gamit. Ang mga sobre ng bayarin sa mesa. Si Dalisay, natulala sa sulok. At pagkatapos,
Ang mga mata nito ay tumuon sa kanya. Lumuhod ang babae para magpantay sila. Ang boses nito ay malumanay, ngunit may bigat na hindi kayang labanan ni Tala. Tala, kailangan mong sumama sa amin ng kapatid mo. Pansamantala lang. Ang pagsakay sa sasakyan ng DSD patungo sa Barrio Maharlika ay isa sa mga pinakamahabang biyahe sa buhay ni Liwayway. Katabi niya sa unahan si Miss Reyes, ang social worker na may malungkot ngunit determinadong mga mata. Sa likod, si Tala ay tahimik na nakaupo, yakap-yakap ang kapatid na si Sinag na binalot na sa isang mas malinis na kumot. Nagsimulang pumatak ang ambon, tila nakikidalamhati ang langit sa kanilang pupuntahan. Ang bahay ng mga Rosario ay mas maliit at mas sira pa kaysa sa inaasahan ni Liwayway. Ang pintura sa dingding ay natutuklap na at may isang bintanang basag na tinakpan lang ng karton. Pagpasok nila, isang amoy ng alikabok, lumang kahoy at kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Doon, sa gitna ng sala, na puno ng mga naninilaw na sobre ng bayarin sa mesa, nakita nila si Dalisay Rosario. Nakaupo ito sa isang silyang yantok, nakatingin sa kawalan, tulad ng inilarawan ni Tala. Isang magandang babae na tila nilisan ng sariling kaluluwa. Sa isang tabi, si Lola Luningning ay nagtutupi ng mga damit, kinakausap ang sarili. Mrs. Rosario? Malumanay na tawag ni Miss Reyes. Walang naging tugon. Lumapit si Liwayway. Dalisay, sabi niya sa malambing na boses. Nandito kami para tumulong. Sa unang pagkakataon, kumurap si Dalisay. Ang mga mata niya'y dahan-dahang lumingon, ngunit tila tumagos lang ang tingin sa kanila. Walang pagkilala, walang emosyon. Dito nagsimulang mag-init ang ulo ni Liwayway, hindi dahil kay Dalisay, kundi dahil sa sitwasyon. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal sa mga mata ni Tala para sa inang wala sa sarili. Nakita niya ang bigat ng mundong pinapasan ng isang bata. Kailangan na nating kunin ang mga bata, sabi ni Miss Reyes habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Malinaw na hindi ligtas ang kapaligiran para sa kanila. Dadalhin natin sila sa isang temporary shelter. Sandali lang, pigil ni Liwayway. Ang boses ay may bahid ng pakiusap at pagtutol. Hindi po ba natin pwedeng kausapin muna ang ina? Bigyan siya ng pagkakataon. Baka lalo lang siyang mag-breakdown kapag nawala ang mga anak niya. Tumingin sa kanya si Miss Reyes, ang mga matay pagod na. Ma'am Salcedo, standard procedure po ito. The children's immediate safety is the priority. Ang ina ay kailangan ng professional help na hindi natin maibibigay dito ngayon. Ang mga salitang procedure at priority ay parang mga suntok sa sikmura ni Liwayway. Procedure ba ang paghihiwalay sa isang pamilya kahit gaano pa ito kasira? At doon na nagsimula ang eksenang dumurog sa puso ni Liwayway. Habang si Miss Reyes ay kinukuha si Sinag mula kay Tala, doon tila nagising si Dalisay mula sa kanyang pagkakatulala. Ang mga mata niya'y nanlaki sa takot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit isang tunog ang kumawala, isang mahabang, walang boses na sigaw ng isang ina na inaagawan ng anak. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya. Ang mga kamay ay nakaunat. Habang si Miss Reyes ay mabilis na lumabas ng pinto dala ang sanggol. Si Tala ay hindi umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, binitawan niya ang laylayan ng damit ni Miss Reyes at tumakbo papunta kay Liwayway. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang guro nang napakahigpit. Ang munting katawan ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang mukha at sa mga mata niya, nakita ni Liwayway ang isang pakiusap na mas malakas pa sa anumang sigaw. Huwag niyo po kaming iwan, teacher. Huwag niyo po kaming pabayaan. Iyon na. Iyon ang sandaling nagpabago sa lahat para kay Liwayway. Hindi na siya isang guru lang. Hindi na siya isang tagamasid lang. Hinaplos niya ang buhok ni Tala. Sandali lang, anak. Sandali lang. Bulong niya.
Pero huli na ang lahat. Isang lalaking kasama ni Miss Reyes ang pumasok at magalang ngunit pilit na kinuha si Tala. Dinala ang bata palabas, patungo sa puting van ng DSWD. Naiwan si Liwayway sa loob ng bahay kasama si Dalisay na humahagulgol na sa sahig at si Lola Luningning na nalilitong nakatingin sa lahat. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan at kasabay nito, ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Tumakbo si Liwayway palabas. Hindi niya alintana ang basang-basa na niyang damit at buhok. Nakita niya ang van na dahan-dahang umaandar palayo. Sa bintana sa likod, nakita niya ang maliit na mukha ni Tala. Nakadikit sa salamin, ang mga matay nakatitig sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya. Tumakbo siya. Hinabol niya ang van sa gitna ng malakas na ulan. "Tala!" Sigaw niya, nininingin niya. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng dagundong ng ulan. Nadulas siya sa maputik na daan at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ngunit kahit may sugat at putik, muli siyang tumingin sa papalayong sasakyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isinigaw niya ang isang pangakong magtatali sa kanilang mga tadhana. "Pangako, Tala, babalikan kita. Hindi kita pababayaan." Ang van ay tuluyan ng lumiko at naglaho sa kanyang paningin. Naiwan si Liwayway, nakaluhod, basang-basa, at humihingal sa gitna ng daan. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin kasama ng ulan. Nang makabalik siya sa kanyang sasakyan, nanginginig at tulala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nagring ito. Isang kaibigan, si Attorney Robles. "Liway, napanood ko sa balita. May nag-post sa social media tungkol sa estudyante mo. Kumakalat na. Mag-ingat ka." Hindi nakasagot si Liwayway. "Nakikinig ka ba?" Pagpapatuloy ng abogado. "Liway, mag-ingat ka. Sa mata ng batas, pangingialam ang ginagawa mo. Pwede kang mapahamak." Ibinaba ni Liwayway ang telepono. Mapahamak? Paano pa siya mas mapapahamak kaysa sa imahe ng mga mata ni Tala na nakatitig sa kanya mula sa likod ng basang salamin? Sa puntong yun, alam niya, walang batas, walang procedure, walang sino man ang makakapigil sa kanya na tuparin ang kanyang pangako. Ang pag-uwi ni Liwayway sa kanyang maliit na apartment ay parang pagpasok sa ibang mundo, isang mundong tahimik at payapa. Taliwas sa kaguluhang iniwan niya sa Baryo Maharlika at sa kaguluhang nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hinuhubad niya ang kanyang basang-basang damit. Ang lamig ay tila bumaon na hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit hindi ang lamig ng ulan ang kanyang nararamdaman, kundi ang lamig ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang imahe ng mukha ni Tala sa bintana ng van ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pangakong binitawan niya ay umuugong sa kanyang tainga. "Hindi kita pababayaan." Ngayon, ang tanong ay paano? Pagkatapos magbihis, umupo siya sa sofa, hawak ang isang tasang mainit na tsaa na hindi niya naman iniinom. Kinuha niya ang kanyang cellphone, balak sanang muling tawagan ang kaibigang abogado nang bigla itong mag-vibrate nang walang tigil. Sunod-sunod na mensahe at notification ang pumasok. 15 new messages, 32 friend requests, 99 plus notifications. Napakunot ang kanyang noo. Ang una niyang nakita ay mensahe mula kay Jen, isang co-teacher. Jen: "Liway, OMG, nakita mo na ba? Nasa Facebook ka." Kasunod noon ay isang link. Nanginginig ang daliri ni Liwayway habang pinipindot ito. Dinala siya nito sa isang public post ng isang ina na may anak din sa paaralan ng mga bituin. Mayroon itong isang medyo malabong litrato na kuha mula sa malayo. Ang likod niya habang buhat, ang isang sanggol. At si Tala na nakatayo sa tabi. Ang caption ay sumisigaw, "Nakakagulat na pangyayari sa paaralan ng anak ko." Isang kindergarten student
Nagdala ng kanyang kapatid na sanggol sa school na nakatago sa lunchbox. Kawawa naman ang bata. Kudos sa guro na si Teacher Liwayway Salcedo sa pagiging alerto at mapagmahal. Let's pray for the kids. Sa loob lamang ng ilang oras, ang post ay mayroon ng libu-libong shares. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Ito na nga ba ang sinasabi ng kanyang kaibigan? Mabilis niyang binuksan ang telebisyon at sa unang news channel na kanyang pinindot, bumungad sa kanya ang sarili niyang mukha, isang candid shot mula sa school ID niya at ang malabong litrato ni Tala. Isang kwento ng katatagan at kapabayaan ng ngayon ay gumugulat sa social media, sabi ng news anchor. Kasabay nito, muling nagring ang kanyang telepono, isang unknown number. Sa pag-aakalang isa na namang kaibigan, sinagot niya ito. Hello, Ma'am Salcedo. This is from DZXY News. Pwede po ba namin kayong makapanayam tungkol sa nangyari? I can't comment. Nautal na sagot ni Liwayway bago mabilis na pinatay ang tawag. Ngunit hindi pa doon natapos. Kring! Kring! Isa na namang tawag. At isa pa. At isa pa. Mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon, mga vlogger, lahat ay gustong makuha ang kanyang panig. Ang kanyang telepono ay naging isang halimaw na hindi tumitigil sa pag-ingay. Sa gitna ng sunod-sunod na tawag, isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Principal De Leon. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Hello, ma'am. Liwayway. Ang boses ng principal sa kabilang linya ay hindi na kasing kalmado. Ito ay malamig at mahigpit. Nasa bahay ka na ba? Nakikita mo ba ang nangyayari sa balita? Opo, ma'am. Hindi ko po. This is a PR nightmare for the school. Putol sa kanya ni Gongong De Leon. The school board is calling for an emergency meeting tomorrow. Bakit mo hinayaang lumaki ng ganito ang gulo? Dapat ay nanatili itong confidential. This is out of control. Di ma'am, masama na? Ma'am, wala po akong kinalaman sa post. Hindi ko po alam kung paano. I don't care kung paano nagsimula, Liwayway. Ang mahalaga ay kung paano natin ito pipigilan. You are to make no statements to the press. Understood? Huwag ka munang pumasok bukas. We will handle this. At ibinaba na nito ang telepono. Napaupo si Liwayway sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pagnanais niyang tumulong ay nagdulot ng isang dilubyo. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, lahat ay nanganganib. Dahil sa curiosity na may kasamang parusa sa sarili, muli niyang binuksan ang Facebook. Nag-scroll siya sa comment section ng original post. Comment 1. OMG, God bless you, teacher. You are an angel on earth. At protektala. Comment 2. Saan na ang gobyerno? Bakit may mga pamilyang nagkakaganito? Comment 3. Dapat sa nanay niyan makulong. Walang kwentang ina. At may mga komento ring bumatikos sa kanya. Comment 4. Bida-bida masyado yung teacher. Bakit kailangan i-post? Para sumikat? Kawawa yung pamilya. Pinahiya nyo lang. Comment 5. For sure kasabwat yung teacher sa nag-post. Gusto lang ng attention. Sausawerang pakialamera. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mundo ay tila naghahati sa dalawa. Ang mga pumupuri sa kanya bilang bayani at ang mga humusga sa kanya bilang kontrabida. Sa parehong panig, pakiramdam niya ay nalulunod siya. Gabi na. Hindi na niya sinasagot ang telepono. Nakaupo na lang siya sa dilim, nakatitig sa telebisyon na nakamute. Ang mga imahe ng kanyang mukha at ng malabong mukha ni Tala ay paulit-ulit na ipinapakita. Sa huling balita bago maghating gabi, isang exclusive report ang lumabas. At sa isang nakakagulat na development sa kwento ni Baby Sinag, sabi ng reporter, nahanap ng aming istasyon ang ama ng mga bata. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Liwayway. Ama? Walang nabanggit si Tala tungkol sa ama. Lumabas sa screen ang isang lalaki.
Nasa mga 30 anyos, may maamong mukha at mga matang namumugto sa pag-iyak. Nakaupo siya sa loob ng isang simpleng bahay, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na ganito na pala ang sitwasyon nila. Sabi ng lalaki, basag ang boses sa paghikbi. Matagal na po kaming pinaglayo ng pamilya ni Dalisay. Pero hindi ko po sila tinigilan hanapin. Ang mga anak ko. Huminto siya, pinunasan ng luha. Si Tala, si Sinag, mga anak ko sila. Tumingin ang lalaki ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagsisisi. Ang pangalan ko po ay Rico. Ako ang ama nila. At gagawin ko ang lahat para mabawi ang mga anak ko. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Nanlamig ang buo niyang katawan habang nakatitig sa umiiyak na mukha ng lalaki sa telebisyon. Isang bagong karakter ang pumasok sa eksena. Isang amang biglang nagpakita at sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabila ng maamong anyo nito, naramdaman ni Liwayway na hindi ito isang anghel na tagapagligtas. Ito ay ang simula ng isang mas malaking bagyo. Malayo sa tahimik na apartment ni Liwayway, sa isang maingay at masikip na beer house sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Rico. Ang amoy ng sigarilyo at murang alak ay nakabalot sa hangin. Sa harap niya ay isang baso ng beer na kanina pa natunawan ng yelo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa baso, kundi sa isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng bar. Doon, sa gitna ng ingay at tawanan ng mga lasing, paulit-ulit na ipinapalabas ang kanyang muka. Ang kanyang pinaka-perpektong pagganap. Ang kanyang naghihinagpis na mukha. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng kalungkutan, kundi ng tagumpay. Bawat hikbi, bawat panginginig ng boses, bawat patak ng luha, lahat ay pinag-aralan. Lahat ay kalkulado. At ngayon, pinapanood niya ang resulta ng kanyang obra maestra. Ding! Isang notification ang pumasok sa kanyang cellphone na nakapatong sa malagkit na mesa. Isang GCash alert. You have received PHP 500 ono from an anonymous sender. Message, para po sa mga anak ninyo. Pagpalain kayo. Napangisi si Rico. 500. Maliit, pero simula pa lang ito. Sunod-sunod na ang mga alert na pumapasok mula pa kaninang umaga, mula nang lumabas ang kanyang exclusive interview. Ang mga Pilipino, talaga namang napakabuti ng puso. Isang magandang drama lang ang kailangan at bubuhos ang tulong. Inangat niya ang kanyang baso. Para sa mga anak ko, bulong niya sa sarili, bago inisang lagok ang mapait na beer. Biglang nag-vibrate ng malakas ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatigil sa kanyang pagngisi. Boss Tiger. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bar, humanap ng medyo tahimik na eskinita. Boss, sagot niya. Ang boses ay biglang naging magalang. Rico, hayop ka! Sigaw ng boses sa kabilang linya, garalgal at puno ng galit. Nakita kita sa TV, nagdadrama ka dyan ha? Akala mo makakalimutan ko ang 500,000 utang mo sa akin? Nasaan ang pera ko? Kalma lang, boss, sagot ni Rico, sumandal sa pader. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, diskarte lang to. Nakikita mo na, di ba? Umuulan na ng pera. Konting pasensya lang. Anong konting pasensya? Isang linggo. Isang linggo, Rico. O yang mukha mong pang-artista. Sisirain ko. Oo na, sabi ni Rico, may halong pagkainis. Sa isang linggo, bayad ka na. Higit pa sa inaasahan mo. Kailangan ko lang makuha ang simpatya ng lahat. Kapag nakuha ko na ang kustodya sa mga bata, ako na ang hahawak sa lahat ng donasyon. Gets mo na, boss? Drama lang to. Ibinaba niya ang tawag at napamura. 500,000. Iyon ang numerong nagtulak sa kanya para iwan si Dalisay noon. Ngayon, ang parehong problema ang magiging solusyon. Tadhana nga naman. Pumasok siya sa maruming banyo ng bar at humarap sa basag na salamin.
Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nawala na ang nangisi. Ang mukha niya ay naging seryoso. Kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pagganap. Sinimulan niyang isipin ang lahat ng malulungkot na bagay, mga talo sa sugal, mga nabigong plano. Pinilit niyang alalahanin ang itsura ng kanyang mga anak. Ginamit niya ang alaala ni Tala, hindi bilang ama, kundi bilang isang aktor na humuhugot ng emosyon. Unti-unti, namula ang kanyang mga mata. Nagsimulang mamasa. Kinusot niya ito ng bahagya para lalong magmukhang namumugto. Ginulo niya ang kanyang buhok para magmukhang problemado. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang tumingin sa salamin, ang nakita na niya ay si Rico, ang kaawa-awang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ayan, bulong niya. Perfect. Mukha ng kaawa-awa. Lumabas siya ng bar, nag-iwan ng sapat na bayad. Naglakad siya patungo sa isang bangketa kung saan nagbebenta ng mga laruan. Magkano to, Ali? Turo niya sa isang maliit na teddy bear na medyo madumi na ang balahibo. 50 pesos, iho. 30 na lang, Ale. Para sa anak ko, sabi niya, gamit ang boses na ginamit niya sa TV interview. Napatingin sa kanya ang matandang tindera. Ikaw yung nasa TV, di ba? Kawawa ka naman, iho. Sige na, sa'yo na lang yan. Ibigay mo sa anak mo. Ngumiti si Rico. Isang nangiting puno ng pasasalamat na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po. Malaking tulong po ito. Hawak ang murang teddy bear na nagsisilbing props. Sumakay siya ng jeep. Hindi siya pumunta sa DSWD. Alam niyang nandoon ang mga bata. Ngunit hindi sila ang kanyang target. Mayroon siyang kailangang harapin muna. Ang bagong balakid sa kanyang plano. Ang guro. Bumaba siya sa tapat ng paaralan ng mga bituin. Tahimik na ang paligid, tapos na ang klase. Ngunit nakita niyang may isang ilaw pa na bukas sa isang silid-aralan. Naghintay siya. At pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Liwayway Salcedo. Mukhang pagod at problemado. Ito na ang pagkakataon. Inayos ni Rico ang kanyang sarili, niyakap ang teddy bear, at nilapitan ang babae na may pinraktis na itsura ng isang nag-aalalang ama. Ma'am? Ma'am Salcedo? Tawag niya. Ang boses ay malumanay at magalang. Napalingon si Liwayway. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla nang makilala siya. Ikaw. Ako nga po, ma'am. Si Rico. Sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Gusto ko po sanang magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo. Nakita ko po sa balita kung paano niyo inalagaan ang anak ko. Nag-aalangang tinanggap ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang titig nito ay mapanuri. Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Ngumiti si Rico. Isang ngiting puno ng kunwaring kababaang loob. Binitawan niya ang kamay ng guro. Ang kanyang mga mata, bagamat nagpapakita ng pasasalamat, ay may kislap ng lamig at pagbabanta na tanging si Liwayway lang ang makakakita. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, ma'am. Ako na po ang bahala mula ngayon. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot para kay Liwayway. Ang bawat pagbukas niya ng telebisyon o social media ay isang panibagong sampal sa kanyang mukha. Napanood niya kung paano unti-unting nabuo ang isang perpektong imahe para kay Rico. Isang amang nagkamali, ngunit nagsisisi. Isang biktimang pinagkaitan ng pagkakataong makasama ang kanyang mga anak. Sa isang panayam, habang nakaupo sa isang upuang may sirang sandalan para magmukhang mas mahirap, buong kababaang loob na sinabi ni Rico, "Hindi po ako perpektong tao. Nagkamali po ako. Pero kailanman, hindi ko po pinabayaan ang aking mga anak sa abot ng aking makakaya. Mahirap po ang buhay at minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang pagmamahal ko sa kanila, hindi po magbabago yon." Ang mga salitang iyon na binitawan kasama ng isang malungkot na ngiti ay sapat na para makuha ang puso ng publiko.
Ang dating paghanga kay Liwayway ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Nagsimulang maglabasan ang mga komentong nagsasabing isa siyang pakialamera na nakikisawsaw sa problema ng pamilya. Ang araw ng unang pagdinig sa DSWD ay dumating. Ang hangin sa loob ng maliit na conference room ay tila hindi gumagalaw. Mabigat sa formalidad at artipisyal na lamig mula sa aircon. Nasa isang panig si Liwayway, kasama ang kanyang kaibigang si Attorney Robles na nagboluntaryong tumulong. Sa kabilang panig, nakaupo si Rico, nakasuot ng simpleng polo shirt, ang mukha ay bakas pa rin ng kalungkutan. At sa gitna, si Miss Reyes, ang social worker, na may hawak na makapal na folder. Si Tala ay naroon din, nakaupo sa tabi ni Liwayway. Hindi ito nagsasalita. Ngunit ang higpit ng kapit nito sa laylayan ng damit ng guro ay nagsasabi ng lahat. Okay? Let's begin. Sabi ni Ms. Reyes, ang kanyang boses ay walang emosyon. We are here to mediate and determine the best course of action for the children. Tala and Sinag Rosario. Unang pinagsalita si Rico. Tumayo siya, hindi para magmukhang mayabang, kundi para magmukhang magalang. Ma'am, una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Teacher Liwayway sa pag-aalaga niya kay Tala. Panimula niya, tiningnan si Liwayway na may kunwaring pasasalamat. Pero, ang totoo po niyan, matagal ko na pong gustong kunin ang mga anak ko. Binuksan niya ang isang sobre at naglabas ng mga printout ng di umano'y text messages. Ito po, ma'am. Mga text messages ko po kay Dalisay. Paulit-ulit ko pong sinasabi na gusto kong makita ang mga bata, na gusto kong magpadala ng pera, pero hindi po siya nagre-reply. O kung mag-reply man, sinasabi niyang wag na akong magpakita. Tiningnan ni Liwayway ang mga papel. Mukha itong totoo. Pero alam niya, nararamdaman niya na ito'y isang kasinungalingan. Hindi po totoo yan. Hindi napigilang sabat ni Liwayway. Ma'am Salcedo, please. Saway ni Miss Reyes. Let him finish. Nagpatuloy si Rico, ang boses ay nagsimulang manginig. Si Dalisay po. Mahal na mahal ko po siya. Pero may mga panahon na hindi po siya stable. Naging mahirap po ang pagsasama namin. Napilitan po akong umalis para na rin sa kapakanan ng mga bata, para iwasan ang gulo. Pero hindi po ibig sabihin noon, tinalikuran ko na sila. Ang bawat salita niya ay isang patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Ginagamit niya ang karamdaman ni Dalisay laban dito. Ginagawa niyang kasalanan ng isang may sakit ang pag-alis ng isang taong walang responsibilidad. At itong si Ma'am Liwayway, lumingon muli si Rico sa kanya. Naniniwala po akong mabuti ang intensyon niya. Pero mula po nang makialam siya, parang lalo pong nagulo ang isip ni Tala. Parang lalo po siyang inilalayo sa akin, sa sarili niyang ama. Sinungaling, sigaw ni Liwayway na patayo na. Wala ka noong kailangan kanila. Nasaan ka noong si Tala na ang nag-aalaga sa kapatid niya? Nasaan ka noong si Dalisay ay unti-unting nilalamon ng kalungkutan? Huwag mong baliktarin ang kwento. Liway! Bulong ni Attorney Robles, hinawakan siya sa braso. Kumapit ka lang. Miss Salcedo, isa pang beses I will have to ask you to leave. Matigas na sabi ni Miss Reyes, you are here as a witness. As the children's teacher, manatili po tayo sa papel na yon. Ang mga salitang yon ay parang isang pader na humarang sa kanya. Anong papel? Ang pagmamalasakit ba niya ay may papel lang? Ang pangako ba niya ay nakakahon lang sa pagiging isang guro? Napaupo siyang muli. Ang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang pakiramdam ng pagkagapi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bumaling si Miss Reyes kay Tala. Tala anak, malumanay na tanong nito. Gusto mo bang sumama sa papa mo? Lahat ng mata ay napunta sa bata. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng katawan ni Tala. Hindi umimik ang bata. Sa halip, mas lalo pa itong sumiksik sa tabi ni Liwayway.
Itinago ang muka sa kanyang tagiliran. Tumingin ito ng isang saglit kay Rico at sa mga mata nito ay may takot. Isang dalisay na takot na hindi kayang itago. Ngunit ang katahimikan at takot ay hindi ebidensya sa mata ng batas. Tumikhim si Miss Reyes at isinara ang folder. Tumingin siya kay Rico. Pagkatapos ay kay Liwayway. Ang kanyang desisyon ay malamig at formal. Base sa mga dokumento at sa karapatan ni Mr. Rico bilang ama, na hindi naman legal na naalis sa kanya, malaki po ang basehan para siya ang bigyan ng karapatan sa mga anak niya. Isa sa alang-alang namin ang pagbibigay sa kanya ng pansamantalang kustodya habang nagpapagaling pa si Mrs. Rosario. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol, pansamantalang kustodya, sa mga kamay ng isang aktor, sa mga kamay ng isang sinungaling. Pakiramdam ni Liwayway ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya si Tala na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng tanong at pagkalito. Ang pangakong binitawan niya sa gitna ng ulan ay tila isang malayong-malayong bulong na lamang. Sa digmaan ng mga salita, ang katotohanan ay natatalo. Ang mundo ni Dalisay ay puti. Puting pader, puting kumot, puting damit. Ang oras ay isang mahabang ilog na walang agos. Ang mga araw ay dumadaan na hindi niya namamalayan. Bawat isa ay anino lamang ng nakaraan. Minsan, may isang babaeng dumarating. Mayroon itong malumanay na boses at malungkot na mga mata, katulad ng kay Miss Reyes, ngunit mas mainit. Sabi nila, siya raw si Dr. Alcaraz ang kanyang doktor. Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama at magtatanong, "Kamusta ka ngayon, Dalisay?" Ang mga salita ay tila naglalakbay mula sa napakalayo bago makarating sa kanyang pandinig. Madalas, hindi siya sumasagot. Para saan pa? Ang mga salita ay mga bubog na nakakasugat sa lalamunan. Ngunit isang hapon, may ibang tinanong ang doktora, "Dalisay, ano ang pinakakinakatakutan mo?" Ang tanong na yon ay tila isang susi na nagbukas ng isang kinakalawang na pinto sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang malinaw na pangungusap ang nabuo sa kanyang utak at dumaan sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay garalgal sa hindi paggamit. Natatakot akong mag-isa. At sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, isang alaala ang bumaha sa kanyang isipan, matingkad at masakit, na parang kahapon lang nangyari. Flashback. Ang amoy ng alak sa hininga ni Rico, ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao, isang lukot na papel, isang talo na naman sa karera, ang nasa sahig. Wala na tayong pambili ng gatas ni Tala. Umiiyak na, sabi ni Dalisay. Hawak ang kanyang tiyan na nooy naglalaman pa lamang kay sinag. "Rico, maawa ka sa amin. Itigil mo na to." Tumawa si Rico, isang tawang walang saya. "Diskarte lang to, Dalisay. Konting tiis lang, yayaman din tayo. Huwag kang ngang nega." "Hindi ito diskarte. Pagsusugal to." Sigaw niya pabalik. "Inuubos mo ang lahat ng ipon natin, ang kinabukasan ng mga anak mo." Biglang nagbago ang mukha ni Rico. Ang kunwaring saya ay napalitan ng maitim na galit. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nanlilisik. Kinabukasan, dumura ito ng salita. Paano tayo magkakaroon ng kinabukasan kung pabigat ka ng pabigat? Kung hindi ka lang sana sakitin, Dalisay, kung hindi ka lang sana laging may problema, baka sana mas umasenso ako. Ang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Isang katotohanang matagal na niyang alam, pero ngayon lang binigkas ng malakas. Pabigat. Iyon ang tingin nito sa kanya. Kinuha ni Rico ang kanyang jacket. "Sawa na ako dito. Sawa na ako sa'yo." Pagkasabi noon, tumalikod ito at lumabas ng pinto.
Isang malakas na kalabog ang naiwan at pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na nagsasabing hindi na ito babalik. Naiwan siyang mag-isa. End of flashback. Dalisay, ang boses ni Dr. Alcaraz ang nagpabalik sa kanya sa puting kwarto. May mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi na hindi niya namalayan. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang magsalita. Pautal-utal sa simula, mga basag na piraso ng alaala. Ngunit sa bawat pirasong kanyang binibitawan, tila may kaunting bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang kumain, nagsimula siya ng tumingin sa labas ng bintana. Isang hapon, sa common room ng ospital, nakabukas ang telebisyon. Hindi siya nanonood, ngunit ang tunog nito ay nagsisilbing pampalipas oras. Hanggang sa isang pamilyar na pangalan ang kanyang narinig. Ang ama ng mga bata, si Rico. Napalingon siya, at doon, sa screen, nakita niya ito. Ang mukha ni Rico, 10 taon ang tanda, ngunit parehong-pareho pa rin. Umiiyak ito. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang sinasabi niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak, kung paano siya pinagkaitan ng pagkakataong makasama ang mga ito, kung paano niya gagawin ang lahat para mabawi sila. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa ugat ni Dalisay. Hindi ito lungkot, hindi ito takot. Ito ay galit. Isang nag-aalab, Dalisay na galit. Ang lalaking tumawag sa kanyang pabigat. Ang lalaking umalis ng walang paalam. Ang lalaking naging dahilan kung bakit ang mundo niya ay naging isang madilim na balon. Naroon ngayon, sa harap ng buong bansa, nagpapanggap na isang santo, isang biktima, at ang mga tao naniniwala sa kanya. Ang galit na yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Bigla, ang puting paligid ay nagkaroon ng kulay. Ang mga tunog ay naging malinaw. Ang kanyang mga anak, si Tala, si Sinag, nasa panganib sila. Mapupunta sila sa isang sinungaling. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Sino ang tutulong sa kanya? At isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang guro. Ang babaeng may mabuting mga mata na nakita niya sa kanilang bahay. Ang babaeng sinisiraan ngayon ni Rico sa telebisyon. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Naghintay siya. Nang ang nurse sa station ay umalis para mag-round, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat hakbang. Doon, sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadampot ito. Sa isang lumang wallet na itinago sa ilalim ng kanyang unan, may isang papel mula sa eskwelahan ni Tala. Nakasulat doon ang numero ng emergency contact, Teacher Liwayway Salcedo. Dinial niya ang mga numero, bawat pindot ay isang panalangin. Nagring ito. 1, 2, 3. Hello? Ang boses sa kabilang linya. Siya nga, napatigil si Dalisay. Ang mga salita ay tila muling naging mga bubog sa kanyang lalamunan, pero isinantabi niya ang sakit. Isinantabi niya ang hiya. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim, at mula sa kaibuturan ng kanyang bagong gising na kaluluwa, isang pakiusap ang kanyang ibinulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo ang mga anak ko. Ang tawag ni Dalisay ay parang isang kidlat sa madilim na langit para kay Liwayway. Pagkatapos ng nakapanghihinang pagdinig sa DSWD, ang mahinang bulong na iyon ng pakiusap ay isang muling pagsindi sa halos mamatay na niyang pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sa tulong ni Dr. Alcaraz, na naniwala sa biglaang pagbuti ng kondisyon ni Dalisay, matapos nitong makita ang balita, pinayagan si Liwayway na bumisita. Hindi bilang guro, kundi bilang isang kamag-anak. Ang silid sa ospital ay payapa, ngunit ang tensyon ay ramdam sa hangin.
Nakaupo si Dalisay sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Mas payat siya, ngunit ang walang buhay na tingin sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na matagal nang nawala. "Salamat sa pagpunta mo," sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw. "Dalisay, kailangan kong malaman ang lahat," diretsong sabi ni Liwayway. Umupo sa silya sa tapat niya. "Ang mga sinasabi ni Rico, ang mga text messages, totoo ba yun?" Umiling si Dalisay, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi." Bago siya umalis, ibinenta niya ang luma kong cellphone. Hindi ko alam kung kaninong numero ang ginagamit niya para gumawa ng mga pekeng mensahe. Ang totoo, liwayway, umalis siya dahil sa utang. Malaki. At doon, nagsimulang dumaloy ang kwento. Ikinuwento ni Dalisay ang tungkol sa pagsusugal ni Rico, ang mga pangakong laging napapako, ang mga alahas na unti-unting nawawala, at ang gabi ng kanilang huling pag-aaway. Ikinuwento niya ang tungkol sa pang-aabusong hindi pisikal, kundi emosyonal, ang walang tigil na panunumbat na siya ang dahilan ng kanilang kahirapan, na siya ay isang pabigat. "Hindi ko siya pinigilang makita ang mga bata," sabi ni Dalisay. Isang butil ng luha ang pumatak. Siya ang kusang hindi nagpakita dahil ang mga anak namin, para sa kanya, ay isa lang dagdag na responsibilidad, isang hadlang sa kanyang diskarte. Habang nakikinig, lalong tumitibay ang paniniwala ni Liwayway. Ngunit alam niya na ang kwento ni Dalisay, gaano man katotoo, ay hindi sapat. Sa korte, ito ay salita lamang laban sa salita. Kailangan nila ng ebidensya. "Dalisay, meron ka bang kahit anong pruweba? Mga pangalan ng pinagkakautangan niya? Mga kaibigan na nakaaalam ng totoo?" Nag-isip si Dalisay. "Ang mga kapitbahay namin dati, sa Baryo Maharlika, alam nila. Nakita nila kung paano ako pinuntahan ng mga kolektor. Pero natatakot sila kay Rico. Saan ko sila mahahanap?" Pagkaalis sa ospital, si Liwayway ay hindi na isang guro. Siya ay naging isang tiktik. Dala ang mga direksyon mula kay Dalisay. Pinuntahan niya ang luma nilang tirahan. Ang Baryo Maharlika ay isang lugar kung saan ang mga sikreto ay nakakubli sa likod ng mga nakangiting mukha at magagalang na pagbati. Sa una, lahat ng kanyang pinagtanungan ay tikom ang bibig. "Ay, pasensya na, miss. Hindi po namin alam." "Si Rico? Mabait na tao yun, ha?" Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Tala, ang kanyang naging panggatong. Sa wakas, sa isang maliit na sari-sari store, isang matandang babae, si Aling Nena, ang naawa sa kanya. "Halika dito, iha." Bulong nito, iginiya siya sa likod ng tindahan. "Mag-iingat ka sa taong yan." Nakita ng dalawa kong mata kung paano niya halos isumpa si Dalisay. At ang mga naniningil sa kanya, hindi mga ordinaryong tao. Mga mukhang siga. Kaya kami lahat dito, takot magsalita. "May alam po ba kayong pangalan, Aling Nena?" "Kahit sino." "Ang alam ko lang, madalas siyang tumambay sa isang sanglaan dyan sa kanto. Laging may dalang kung ano-ano." Sinundan ni Liwayway ang direksyon. Ang sanglaan ay maliit at madilim. Ang matandang lalaki sa likod ng rehas ay mukhang masungit. Ngunit nang ipakita ni Liwayway ang litrato ni Dalisay at ikinuwento ang sitwasyon, lumambot ang mukha nito. "Ang babaeng yan," sabi ng matanda. "Naaawa ako dyan. Ang asawa niyang walang hiya, halos lahat yata ng gamit nila, dinala dito. Ang huli kong natatandaan, isang singsing na pangkasal. Sabi niya, ibabalik din daw niya agad. Hindi na bumalik." "Nakatala po ba yon?" tanong ni Liwayway. Ang puso'y kumakabog. "Oo, nasa record book. Isang piraso ng ebidensya. Hindi pa malakas, pero isang simula." Habang pabalik siya sa kanyang kotse, dala ang isang kopya ng resibo mula sa sanglaan,
Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Tigilan mo na ang pakikialam. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paano nalaman ng kung sino man ito ang kanyang ginagawa? Pinagmamasdan ba siya? Ang takot ay sandaling gumapang sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Kung sino man ang nagpadala nito, ibig sabihin ay natatakot din sila. Ibig sabihin, malapit na siya sa katotohanan. Hindi siya umuwi. May isa pa siyang kailangang puntahan. Ang matalik na kaibigan ni Dalisay noong dalaga pa, si Marites, na ibinigay din ni Dalisay ang address. Sa una, nag-aalangan si Marites. Ayoko nang makigulo liwayway. Matagal na yon. Marites, para ito sa mga bata. Pakiusap ni Liwayway. Para kay Tala at Sinag. Alam kong may alam ka. Alam kong sinabi sa'yo ni Dalisay ang lahat. Napabuntong hininga si Marites at pumasok sa kanyang kwarto. Pagbalik nito, may dala itong isang luma at medyo naninilaw na kahon ng sapatos. Matagal na itong itinago sa akin ni Dalisay. Sabi niya habang binubuksan ng kahon. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw ito sa taong mapagkakatiwalaan ko. Sa loob ng kahon ay mga litrato nila ni Rico noong masaya pa sila, ilang mga lumang gamit at isang tumpok ng mga liham. Nagsusulat siya noon kapag hindi na niya kaya, malungkot na sabi ni Marites. Hindi niya ito ipinapadala. Isinusulat lang niya para mailabas ang sakit. Kinuha ni Liwayway ang isang liham. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang sulat kamay ni Dalisay. Detalyado, puno ng petsa, pangalan, at mga halaga ng perang nawala. Ang bawat salita ay isang patak ng luha at dugo. Ito ay isang diary ng kanyang pagdurusa. Hawak ni Liwayway ang liham sa kanyang dibdib. Ito na ang sandatang kailangan nila. Hindi lang ito salita laban sa salita. Ito ang katotohanang isinulat mula sa kaibuturan ng isang pusong sinugatan. Ang lihim na kakampi ni Liwayway ay hindi isang tao. Ito ay ang katotohanang matagal nang nakatago, naghihintay lamang ng tamang oras para lumabas at sumabog. Ang gabi bago ang pinal na pagdinig sa korte ay may dalang kakaibang bigat. Para kay Liwayway, ito ay isang gabing walang tulog, isang gabing ginugol sa paghahanda para sa isang digmaang hindi niya pinili, ngunit kailangang ipanalo. Sa maliit na opisina ni Attorney Robles, ang mesa ay puno ng mga dokumento na nagsisilbing kanilang mga sandata. Naroon ang kopya ng resibo mula sa sanglaan, ang sinumpaang salaysay ni Aling Nena at ng may-ari ng pawn shop, at higit sa lahat, ang mga sulat ni Dalisay, bawat isa ay maingat na inilagay sa isang plastic envelope na para bang mga banal na kasulatan. Malakas ang laban natin, Liway, sabi ni Attorney Robles habang muling binabasa ang isa sa mga liham. Ang mga sulat na ito ang magpapatunay ng emotional abuse at financial distress. Ito ang magpapaliwanag kung bakit napunta si Dalisay sa ganong kalagayan. Pero sapat na ba yan? Tanong ni Liwayway, ang boses ay pagod. Ang korte, mas pinapaboran nila ang karapatan ng isang ama. Si Rico, sa mata ng lahat, ay isang anghel na nagsisisi. Tayo, ano tayo? Isang gurong pakialamera at isang inang may sakit sa pag-iisip. Hindi, mariing sabi ng abogado. Tinitingnan siya sa mata. Tayo ang katotohanan. At bukas, ipapakita natin yan. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling matatag para kay Tala. Ang pangalan ng bata ay nagbigay ng panibagong lakas kay Liwayway. Tumango siya para kay Tala. Samantala, sa isang government-run temporary shelter, malayo sa mga papeles at legal na estratehiya, nakahiga si Tala sa isang kama na hindi kanya. Ang amoy ng kwarto ay amoy disinfectant at kalungkutan. Katabi niya ang iba pang mga batang may kanya-kanyang kwento ng pighati. Si Sinag ay nasa kabilang silid, sa nursery,
kasama ang mga sanggol na tulad niya. Hindi makatulog si Tala. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang maliit na manika, isang regalong palihim na ipinaabot sa kanya ni Liwayway noong huli itong dumalaw. Pinangalanan niya itong Liway. Sa dilim, ibinulong niya sa manika ang lahat ng kanyang mga sikreto at takot. "Liway?" bulong niya. "Bukas daw po, magkikita kami ulit ni Papa. Sabi ng mga ali dito, baka sa kanya na daw po kami ni Sinag tumira." Huminga siya ng malalim. "Pero, ayoko po. Natatakot po ako sa kanya. Ang mga mata niya po, parang laging galit. Kahit nakangiti siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa plastik na mukha ng manika. Pinunasan niya ito. Sana po si Teacher Liwayway na lang. Sa kanya po, hindi ako natatakot. Ang mga mata niya po, parang bahay." Tumingin siya sa bintana, sa isang maliit na piraso ng langit na natatanaw mula sa kanyang kama. May isang bituin na nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba. Naalala niya ang pangalan niya. Tala. Isang bituin. Pumikit siya ng mariin at nagdasal sa paraang alam lang ng isang bata. Isang dasal na dalisay, tahimik, at puno ng pananampalataya. "Bituin, bituin," sabi niya sa kanyang isip. "Sana po, huwag niyo po kaming ihiwalay ni Sinag. Sana po, makasama namin si Teacher Liwayway, kahit yun lang po. Promise po, magiging super-duper bait na po ako." Sa kabilang dako ng lungsod, nakaharap naman si Rico sa salamin. Ineensayo ang kanyang huling pag-atake. Nanonood siya ng mga video ng mga taong umiiyak sa korte. Pinag-aaralan ang bawat galaw. Nakahanda na ang kanyang isusuot. Isang luma, ngunit malinis na damit para magmukhang simple at kaawa-awa. "Bukas," sabi niya sa kanyang refleksyon, "magiging akin ang lahat. Ang pera, ang simpatya, at ang mga bata. Sila ang susi sa lahat." May ngiti sa kanyang labi habang pinapatay niya ang ilaw. Para sa kanya, ang gabi bago ang paghuhukom ay isang gabing puno ng pananabik. Pabalik sa opisina ni Attorney Robles, naghahanda ng umuwi si Liwayway nang tumunog ang telepono ng abogado. Isang tawag mula sa isang source sa loob ng DSWD. "Ano?" sabi ni Attorney Robles sa telepono. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. "Sigurado ka ba dyan?" Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga ito at napatingin kay Liwayway na may masamang balita. "May problema tayo, Liway. Ang paunang desisyon ng korte, base sa rekomendasyon ng DSWD at sa emotional appeal ni Rico sa publiko, ay pabor sa kanya." Parang gumuho ang mundo ni Liwayway. "Anong ibig mong sabihin?" Ang pagdinig bukas, malungkot na paliwanag ng abogado, ay tila pormalidad na lang para gawing opisyal ang pagbibigay ng temporary custody kay Rico unless we can create a miracle. Isang himala. Iyon ang kailangan nila. Ngunit sa gabing iyon, habang nagmamaneho pauwi sa ilalim ng langit na walang bituin, pakiramdam ni Liwayway ay naubusan na sila ng mga himala. Ang lahat ay tila nawala na. Ang pangako niya kay Tala ay isang basag na piraso ng salamin sa kanyang mga kamay. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar, ngunit mula sa ospital. Kinakabahan niya itong sinagot. "Hello? Si Liwayway ba to?" Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit puno ng gulat at takot. Si Dalisay. "Dalisay, anong nangyari?" Nakatakas siya. Sigaw ni Dalisay, ang boses ay basag sa pag-iyak at galit. "Narinig ko sa mga nurse, tumakas si Rico. Nawawala siya. At yung account para sa donasyon, wala nang laman. Tumakas si Rico kasama ang pera." Nabitawan ni Liwayway ang manibela. Mabuti na lang at walang sasakyan sa kanyang paligid. Huminto siya sa gilid ng daan. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Si Rico.
tumakas, dala ang pera. Ang himalang hinihintay nila ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan. Ngunit ito ba ay isang himala o isang huling desperadong gulo bago ang tuluyang pagkawasak? Nepome. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga puso ay bihirang pakinggan at ang mga batas na nakasulat sa papel ang siyang hari. Naupo si Liwayway sa tabi ni Attorney Robles. Ang kanyang mga kamay ay maginaw at magkadikit sa kanyang kandungan. Bawat paghinga niya ay isang panalangin. Ang hukom, isang matandang lalaki na may salamin at mukhang walang pasensya, ay tumingin sa relos. Nasaan na ang petitioner? Nasaan si Mr. Rico Rosario? Ang abogado ni Rico, isang makapal na lalaking halatang pinagpapawisan, ay napatayo. Your Honor, may biglaang emergency lang po. Papunta na po siya. Ang kanyang boses ay hindi sigurado. 10 minuto, 15 minuto. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Liwayway. Ang pag-asa na dala ng balita kagabi ay unti-unting napapalitan ng kaba. Paano kung ito ay isang patibong? Paano kung bigla na lang siyang susulpot at may panibagong kasinungalingan? Hindi naghihintay ang korteng ito, sabi ng hukom. Ang boses ay matigas. Kung wala ang petitioner sa loob ng 5 minuto, ibabasura ko ang kanyang petisyon at maglalabas ako ng desisyon base sa mga ebidensyang hawak ko. Iyon na. Ang hatol na kinatatakutan ni Liwayway, ang hatol na base sa mga pekeng dokumento at sa rekomendasyon ng DSUD. Napapikit siya. Naramdaman niya ang kamay ni Attorney Robles sa kanyang balikat. Huwag kang bibitaw, Liway, bulong nito. Ngunit paano siya hindi bibitaw kung ang bangin ay nasa kanyang paanan na? Nagsimulang magsalita ang hukom. In the matter of the custody of the minors, Tala and Sinag Rosario. At sa sandaling iyon, isang marahang tunog ng bumubukas na pinto ang pumutol sa lahat. Lahat ng ulo sa silid ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Dalisay Rosario. Nakasuot siya ng simpleng damit pasyente ng ospital. Mas payat siya, mas maputla. Ngunit ang kanyang mga mata, may apoy sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, bilang suporta ay si Dr. Alcaraz, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Maging ang hukom ay natigilan, napahinto sa kanyang pagsasalita. Ang abogado ni Rico ay napanganga. Si Liwayway ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Dalisay, narito siya. Dahan-dahan, ngunit may bigat at determinasyon sa bawat hakbang, naglakad si Dalisay papunta sa gitna. Huminto siya sa harap ng hukom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay malinaw at matatag. Your Honor, ako po si Dalisay Rosario. Ako po ang ina ng mga bata. Ang hukom, na tila nagising mula sa pagkabigla, ay inayos ang kanyang salamin. Mrs. Rosario, ayon sa aming record, kayo po ay confined. Ano po ang ginagawa niyo dito? Nandito po ako para sabihin ang katotohanan, sabi ni Dalisay. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang nakatitig sa kanya, at pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Liwayway, isang tinging puno ng pasasalamat at pagsisisi. Mula sa isang folder na dala ni Dr. Alcaraz, kinuha ni Dalisay ang isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na ribon. Ang mga liham. Your Honor, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Marami pong kasinungalingan ang nasabi sa kwartong ito. Pero ang papel po ay hindi marunong magsinungaling. Itinaas niya ang mga sulat. Isinulat ko po ito hindi dahil gusto kong maalala, kundi dahil natatakot akong makalimot. Makalimot sa tunay na mukha ng lalaking minahal ko. Ang lalaking nagsabing pabigat ako. Ang lalaking umutang ng daan-daang libo sa mga taong mapanganib dahil sa sugal. Ang lalaking ibinenta ang singsing na bigay ng aking ina para lang ipantaya.
At ang lalaking umalis hindi dahil sa hindi pagkakaunawaan, kundi dahil tumatakas siya sa kanyang mga responsibilidad. Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa tahimik na silid. Ang pera po ng donasyon, humihikbing sabi ni Dalisay. Wala po siyang balak ibigay yun sa mga anak namin. Ang balak niya ay ibayad sa kanyang mga utang at takasan kaming muli. Objection, Your Honor. Hearsay! Sigaw ng abogado ni Rico, ngunit huli na. Isang court officer ang nagmamadaling pumasok at may ibinulong sa hukom. Ang muka ng hukom ay lalong naging seryoso. Tumingin siya sa abogado ni Rico. Manahimik ka, counsel, sabi ng hukom. Pagkatapos ay tumingin siya sa buong silid. Kaka-receive ko lang ng balita. Ang Philippine National Police ay inaresto si Mr. Rico Rosario 1 oras na ang nakalipas. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Saan po? Tanong ni Attorney Robles. Ang hukom ay tumingin kay Dalisay at pagkatapos kay Liwayway. Sa Ninoy Aquino International Airport, tinatangkang tumakas palabas ng bansa. Dala ang halos kalahating milyong pisong cash mula sa donation account ng kanyang mga anak. Ang pagsabog ng katotohanan ay kumpleto na. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa una. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho at ang natira na lang ay ang sugatang katotohanan sa katauhan ni Dalisay at ang tahimik na katatagan sa katauhan ni Liwayway. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel, ngunit hindi para magbigay ng hatol. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na hindi na kasing tigas ng dati. Ito ay isang tinging puno ng pag-usisa at paghanga. Miss Salcedo, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay biglang naging malumanay. Halika dito sa harap. Nanginginig na tumayo si Liwayway at lumapit. Tinitigan siya ng hukom, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Miss Salcedo, handa ka bang akuin ang isang responsibilidad na higit pa sa pagiging isang guro? Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Rico ay naging isa na lamang babala sa mga balita tungkol sa panloloko. At sa katahimikang naiwan, isang bagong mundo ang dahan-dahang nabubuo para sa mga taong winasak ng bagyo. Isang hapon, sa maliit na apartment ni Liwayway, ang hangin ay amoy bagong lutong kanin at adobong manok. Nakaupo siya sa may bintana, hawak ang isang sobrang may magandang sulat kamay. Sa loob nito ay isang litrato. Nakangiti sa litrato, si Sinag. Malusog siya, mataba ang mga pisngi at nakasuot ng isang kulay asul na damit. Katabi niya ang isang mag-asawang may mababait na mukha, sina G at Jengen Fernandez, ang mag-asawang legal na umampon sa kanya. Binasa ni Liwayway sa pangatlong pagkakataon ang sulat na kasama nito. Mahal na Liwayway at Tala, kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto lang naming ibalita na si Jacob, ang bago naming pangalan para kay Sinag, ay isang napakalaking biyaya sa aming buhay. Napakalakas niyang kumain at ang kanyang tawa ay musika sa aming tahanan. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi namin siya pababayaan. Gaya ng ating napag-usapan sa korte, ang aming pag-ampon ay open. Ibig sabihin, parte pa rin kayo ng buhay niya. Tala, excited na kaming makilala ka. Pwede mo siyang dalawin kahit kailan mo gusto. Ikaw pa rin ang kanyang ate Tala, magpakailanman. Nagmamahal, Ana at Miguel Fernandez. Isang hininga na hindi namamalayan ni Liwayway na kanyang pinipigil ang kanyang pinakawalan. Kaluwagan. Ito pala ang pakiramdam ng Dalisay na kaluwagan. Ang desisyon ng hukom ay naging usap-usapan. Isang solusyong hindi pangkaraniwan, ngunit puno ng puso. Si Rico ay nahatulan ng kasong estafa at child endangerment. Si Dalisay ay nagpatuloy sa kanyang therapy sa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno. At si Liwayway, sinagot niya ang tanong ng hukom sa araw na yon. Ang kanyang oo.
ay nagbigay sa kanya ng legal na guardianship kay Tala. Teacher Liway, luto na po ba? Ang boses ni Tala ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumabas ito mula sa maliit na kwartong inayos niya para dito. Ang dating bakas ng pagod at takot sa mga mata ng bata ay napalitan na ng sigla. Malapit na, anak. Nakangiting sagot ni Liwayway. Ito ang unang linggo ni Tala sa kanyang apartment. Noong una, tila takot itong humawak ng kahit ano na para bang isa lang siyang bisita na anumang oras ay pwedeng paalisin. Naalala ni Liwayway ang unang gabi nila. Inilatag niya ang isang bagong kumot sa kama ni Tala. Ito na ang kwarto mo ngayon, Tala. Ang ating bahay. Tumingin sa kanya ang bata. Ang mga matay malaki at puno ng pag-aalinlangan. Ating-atin po talaga? Oo, ating-atin. Sabi ni Liwayway, hinaplos ang buhok nito. Walang kukuha sa'yo. Walang aalis. Dito na tayo. Ngayon, ang apartment ay unti-unti nang nagiging isang tahanan. May mga drawing ni Tala na nakadikit sa ref. May isang pares ng maliliit na tsinelas sa may pinto. Kinabukasan, dumating ang araw ng unang pagkikita. Sa isang parke na puno ng mga batang naglalaro, naghintay sila ni Tala. Mahigpit ang hawak ng bata sa kanyang kamay. Teacher, paano po kung hindi nila ako magustuhan? Kinakabahang bulong ni Tala. Imposibleng mangyari yun, sagot ni Liwayway. Maya-maya, dumating ang mag-asawang Fernandez, buhat ni Miguel si Sinag, na ngayon ay si Jacob. Nang makita ni Tala ang kapatid, nabitawan niya ang kamay ni Liwayway at dahan-dahang lumapit. Medyo nahihiya sa simula, ngunit nang ngumiti si Ana at lumuhod para magpantay sila, nawala ang kaba ni Tala. Hi Tala, ang ganda-ganda mo pala, sabi ni Ana. Gusto mo bang kargahin ang baby brother mo? Tumango si Tala. Maingat na ibinigay ni Miguel ang sanggol sa kanya. Sa ilalim ng puno, umupo si Tala sa damuhan. Kandong-kandong si Sinag. Kinantahan niya ito ng uyayi na siya lang ang nakakaalam. At sa sandaling iyon, ang apat na matatanda, sina Liwayway, Ana at Miguel, ay naging mga anino na lamang sa paligid. Ang mundo ay naging pag-aari lamang ng dalawang magkapatid na muling nagkita. Bago umuwi, dumaan muna si Liwayway sa ospital. Mas maaliwalas na ang mukha ni Dalisay. Nagkukulay na ang kanyang mga pisngi. Nakita ko ang litrato ni Sinag, sabi ni Dalisay. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang taba niya. At si Tala, masaya siya, dagdag ni Liwayway. Nagkatinginan sila. Dalawang babaeng pinag-isa ng pagmamahal sa dalawang bata. Walang sisihan, walang inggit, tanging pag-unawa. Liwayway, sabi ni Dalisay. Ang mga matay medyo namasa. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa mga anak ko. Sa paraang hindi ko kaya noong mga panahong yon. Magpagaling ka, Dalisay, sagot ni Liwayway. Naghihintay sila sa'yo. Nang gabing iyon, habang naghahanda silang matulog, tinulungan ni Tala si Liwayway na magtupi ng mga damit. Tahimik lang sila, ngunit ito ay isang komportableng katahimikan. Huminto si Tala sa pagtutupi. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway, isang tingin na seryoso at puno ng inosenteng tanong na matagal na niyang gustong itanong. Teacher Liway, mahinang sabi niya, pamilya na po ba tayo ngayon? Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mga sugat ay nagsisimula na ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na nagsisilbing paalala hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang maaraw na hapon ng Sabado sa parke. Ang parehong parke kung saan unang nagkita sina Tala at ang bago niyang pamilya. Ngunit ngayon, mas marami na sila. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakalatag na makulay na banig. Nakaupo doon si Liwayway. Pinapanood si Tala na ngayon ay 6 na taong gulang na. Habang tinuturuan nitong maglakad ang isang taong gulang na si Sinag o Jacob, ang bawat maliit na hakbang ng bata
ay sinasalubong ng masayang tawa ni Tala. Sa tabi nila, nakaupo ang mag-asawang Fernandez, si Ana at Miguel, na may dalang isang basket ng pagkain. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal habang pinapanood ang dalawang bata. Hindi sila ang legal na magulang ni Tala, ngunit sa mga mata nila, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya, ang ate ng kanilang anak. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang tumakip sa kanila. "Pwede ba kaming makiupo?" Napalingon si Liwayway. Nakatayo doon si Dalisay, kasama ang kanyang ina, si Lola Luningning. Si Dalisay ay malayo na sa babaeng nakita nila sa korte. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang mga mata ay may ningning, at ang kanyang ngiti, bagamat may bahid pa rin ng hiya, ay totoo. Nakalabas na siya sa halfway house at ngayon ay nagsisimula ng muli isang hakbang sa isang pagkakataon. "Mama, Lola," masayang sigaw ni Tala. Tumakbo ito para yakapin sila. "Ang ganda ng apo ko," sabi ni Dalisay. Hinahaplos ang buhok ng anak. Lumapit naman si Lola Luningning. Sa isa sa kanyang mga bihirang sandali ng kalinawan, tumingin ito kay Tala, pagkatapos ay kay Sinag na sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngumiti ang matanda. "Ang ganda ng bituin na yan," sabi niya. Itinuturo si Tala, at lahat sila ay napangiti. Umupo si Dalisay sa banig, hindi kalayuan kay Liwayway. Sandali silang natahimik, pinapanood ang masayang eksena sa kanilang harapan. Si Tala, tinutulungan ni Ana na painumin ng juice si Sinag. Si Miguel, kinikiliti ang paa ng sanggol. Si Lola Luningning, kinakausap ang isang paru-paro. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Basag ni Dalisay sa katahimikan, ang boses ay puno ng emosyon. Isang araw na makikita ko silang masaya at buo. "Buo sila, Dalisay," sabi ni Liwayway. Tinitingnan siya. "At parte ka pa rin ng pagiging buo na yon." Tumingin si Dalisay kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Sa pagitan nilang dalawa, walang bahid ng kompetisyon. Tanging respeto para sa papel na ginagampanan ng bawat isa sa buhay ng mga bata. Si Dalisay ang ina. Si Liwayway ang tagapag-alaga. Pareho silang pamilya. Maya-maya, lumapit si Tala kay Liwayway. May dalang isang bulaklak na pinitas niya sa damuhan. "Teacher Liway," sabi niya. Ngumiti si Liwayway. "Ano yun, anak?" Naalala ni Tala ang tanong niya 6 na buwan na, ang nakalipas, ang tanong na naiwan sa hangin. Tinitigan niya ang kanyang guro, ang kanyang tagapag-alaga, ang kanyang pangalawang ina. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, kay Sinag at sa mga Fernandez, sa kanyang mama Dalisay at Lola Luningning. Hindi na niya kailangang itanong muli. Alam na niya ang sagot. Ngumiti siya, isang ngangiting abot-tenga. "Wala po. Sabi ko lang po, mahal na mahal ko po kayo." Niyakap ni Liwayway ang bata ng mahigpit at sa sandaling yon, naisip niya ang tanong ni Tala. Ang sagot ay hindi kasing simple ng oo. Ang sagot ay ang eksenang ito sa kanyang harapan. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo o sa apelyido. Hindi ito laging nakakahon sa isang bubong. Minsan, ang pamilya ay isang koleksyon ng mga taong pinagbuklod ng isang pangako. Isang grupo ng mga nagkakamaling kaluluwa na natutong magpatawad. Isang network ng mga pusong handang sumalo, umalalay, at magmahal ng walang kondisyon. Pamilya ang puso, at ang puso nila, sa wakas, ay buo at payapa. "Picture! Picture tayong lahat!" Masayang sigaw ni Ana. Inilabas ang kanyang cellphone. Nagsiksikan sila sa harap ng kamera. Si Liwayway, katabi si Tala, na yakap-yakap naman si Sinag. Sa likod nila, si Dalisay, nakangiti sa pagitan ni Ana at Miguel. Si Lola Luningning, nakatingin sa malayo, ngunit may ngiti sa mga labi. Click! Isang larawan ang nabuo. Hindi ito isang tradisyonal na family portrait.
Ito ay magulo, hindi perpekto, at komplikado. Ngunit ito ay masaya, at higit sa lahat, ito ay puno ng pag-ibig. Isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may mga bituin na magniningning, at laging may darating na bagong liwayway.